O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, katapatan mo'y matibay na sandigan. sa bawat bigati, Tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay naroon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. sinasamba Kita, pinupuri kita, O Diyos, sa buhay ko'y dakila. Sinasamba kita, Panginoong Yesus. sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa buhay ko. O Diyos, sa buhay ko, dakila ka. Panginoon, sa oras na ito ay patuloy naming isinusuko sa iyo ang aming buhay. Patuloy naming ipinagkakatiwala sa iyo ang bawat sandali. For you are our breath, our life, and our all things. Lord, continue to reveal yourself to us. Continue to reveal your purpose to us. Lord, define in our spirit, Lord, our real calling, our true calling, our true
part to build your kingdom with you. Oh, hallelujah. Lord, bless your people. Bless each and every one of us. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Mangusap ka sa amin. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Sa Panginoong Jesus, tuhod ko ay luluhod. Siyang dakila sa lahat, siya ay Diyos. O Diyos, pag-ibig mo, O Diyos, pag-ibig mo ay di nagbabago. Ang buktong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging sa iyo ng pagsamba. Sa Panginoong Jesus, tuhod ko ay luluhod. Siyang dakila sa lahat, siya ay Diyos. O Diyos, pag-ibig mo ay di nagbabago. Ang buktong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging sa iyo ng pagsamba. Sa Panginoong Jesus, tuhod ko ay luluhod. Siyang dakila sa lahat, siya ay Diyos. sinasamba. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. O Diyos, sa buhay ko'y dakila. O Diyos, sa buhay ko. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa buhay ko. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Amen, amen. Hallelujah. Come on, let's give a big praise to our Lord Jesus. Hallelujah. Come on, give Him praise in the highest place of our heart. Hallelujah. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, in Jesus' name. Everybody say, hallelujah. Thank you, worship team. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Good morning, church. Good morning, mga pinagpala upang maging pagpapala sa mga bansa-bansa. It seems only yesterday, you know, way back 35 years ago, when the Lord called me and the Lord touched me from outskirt or from slum area, from the street, when God spoke to me that He will bring me to the nation. And now we will see a lot of people who are here from other nations. Amen po ba? Talagang glory to God on that. Amen? Palakpakan natin muli ang Panginoong Yesus. Glory to that on that. Glory to God on that. That's why I'm going to share to you today about called according to God's purpose. Amen? Called according to God's purpose. Parang ang hirap unawain, intindihin ang panawagan ng Lord. Sa una, kaya nga, kasi kung maintindihan, di natin sukat maintindihan sa isip natin o abot ng isip natin na maliit, abot ng ating utak na maliit, abot ng ating kaisipan na napakaliit. Pero ang isipan ni Lord ay napakalawak, napakatindi. At mula sa isipan niya, God formed you. From His mind, from His heart, God formed you uniquely for a purpose. Amen to that.
God formed you uniquely for a purpose. Ikaw ay unique for a purpose. At ang sabi niya, He wants us to fulfill it. Kaya pag ang purpose wala sa atin, that is the greatest failure. Kasi ang God formed you uniquely for a purpose because He wants you and I to fulfill it. For you to know, for you to understand greatest fulfillment in life, we need to respond to His calling. Amen? Kailangan nating tumugon kasi bakit? Sabi ng Ephesians 1:11, sa Kanya, sa Panginoong Hesus, ay tumanggap din tayo ng isang mana. Tinanggap natin ang isang mana. At sabi niya doon, na itinalaga na ng una pa, ayon sa layunin niya. Na tinalaga nung una pa, before the world begin. Noong una pa, talaga naman ay itinalaga ka ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. Sabi doon sa English, in Christ we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who works all things after the counsel of His will. After the counsel of His will. Kaya nga yung word na predestinate means to mark out an end point or goal beforehand. To mark out an end point or goal beforehand. Kaya nga talaga bago ang lahat, meron nang natumbukan na ng Panginoon, tinumbukan na ng Panginoon, bago ang lahat. Bago lahat matapos, tinumbukan na ng Panginoon. Ang buhay mo ay nakatalaga na para pormahin ka na unique ka. Sabi mong unique pala ako. So kailangan matuklasan mo yung uniqueness mo. Kailangan matuklasan mo ang kagandahang loob ng Diyos na nilagay sa buhay mo. Kailangan matuklasan mo yan para makakita ka ng greatest fulfillment in life. Para wag masayang ang buhay mo. Para hindi ka maging sayang, kundi ikaw ay kagamit-gamit. Amen? Ikaw ay nilalang na may kabuluhan. Hallelujah. Galing ano? Nakakaiyak yan. Ikaw ay nilalang na may kwenta, may kabuluhan, kagamit-gamit, special ka. Ang tindi mo. Sabi mo sa iyong katabi, ang tindi mo pala. Hallelujah. Ang tindi mo. Nakita mo ba yan sa sarili mong matindi ka? Hindi ka matindi sa problema, matindi ka sa pagpapala. Hindi ka matinding laging pabigat. Madalas nating ginagamit ang matindi sa pangit eh. Pwede bang gamitin natin yung matindi ka, kagamit-gamit ka? Ang tawag ngayon, kaaya-aya ang buhay mo. Pwede bang sabihin natin na ikaw ay kawili-wili? Ikaw ay nakakatuwa, nakakapagbibigay galak sa maraming tao? Pwede bang ganun tayo? Pwede bang ganyan ang iyong katangian? Pwede bang ganyan ang tumitingin ka ayon sa pagtingin ni Lord sa iyo? Diba? Yan yung perspective. Yan yung isang gising na perspective na pakakagamit-gamit mo. Special ka, unique ka. Hallelujah. Amen to that. Pumapalatak ba yung labi mo na sasabihin mo, hallelujah, Lord, salamat talaga. Malutong ba yung pasasalamat mo? Na sinasabi ng puso mo na, Lord, thank you. Hindi lang pala yung nakatapos ako ng pag-aaral. Hindi lang pala yung magkapera ako. Hindi pala yung naging ano pa man ako. Kundi Lord, kaya pala ako ay naging unique dahil pinorma mo ako sa wangis mo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Hallelujah. Pag hindi ka nang gigil na magpagamit sa Diyos.
Sa totoo lang, pag hindi ka nang gigil, wag mong iisipin yung iyong Facebook na tinatangkilik ng maraming nag-like. Huwag kayong masaya lang sa naming nag-like tapos may maraming emojing heart. Pero ang totoo, wala namang tumulong sa'yo. Hanggang emoji lang. Nakaka-inspired lang naman hanggang emoji. Pero ang totoo, wala kang pera, nalulungkot ka. Ang totoo, dismayado ka. Pero kay Lord, hindi ka dismayado. Special ka. Sabi ng Psalms 122, na ang sabi niya, lahat nagmamahal kay Yahweh ay pagpapalain niya. Hallelujah. Palapakan mo si Lord. Oo, yung palakpak na nadadama mo na siya talaga ang natutuwa sa iyo. Amen po ba? Hindi yung palakpak na pumapalakpak ako, puro naman utang ang buhay ko. Hanggang ngayon may utang pa rin ako. Alam mo, gusto mo ng sagot. Ang problemang natural, malulutas sa paraang natural. Kaya kung ang problema mong utang na natural, simple lang ang sagot, magsipag ka. Sa totoo lang, gusto mo ng malutas, gusto mo magkaroon ng okra, magtanim ka ng okra. Gusto mo nang magkaroon ng talong, magtanim ka ng talong. Huwag kang mag-expect ng talong kung ang itinanim mo ay malunggay. Hello? Huwag kang maumasa ng malunggay kung magtanim ka, kung tinanim mo ay talong. Huwag ka ring umasa ng talong kung ang itinanim mo ay hindi po yan magtagpo. Gusto mong makabayad talaga sa utang mo? Simple lang. Magsipag ka. O halimbawa, gusto nyo kong bigay halimbawa? Hello? May tao ba? Okay. Halimbawa lang, ang tagumpay at ang kabiguan ay nakasalalay sa iyo. Nakasalalay sa iyo. Sa natural. Halimbawa, tamad ako, di ako nag-aral, di ako nagsikap, di ako gumising ng maaga, ay lagi na lang tanghaling magising, wala akong pakundangan. 5 years from now, sa tingin mo magtatagumpay? O kita mo, alam mo na kung ang bigo ka o hindi? O tingnan mo? O ngayon, magsipag ako, magtrabaho ako, magpawis ako, magpagal ako. Ginawa ko ang dapat ginawa. Mag-aral ng mabuti kahit anong hirap ang dadaanin ko. 5 years from now, sa tingin mo, magtatagumpay, mapapahiya. O kita mo, kahit walang Diyos, pwede ka magtagumpay. E di lalo na kung may Diyos ka. Lalo na kung may Panginoon ka. Lalo na kung may Kristo ka. Lalo na kung may tainga ka na marunong makinig. You are what you are because this is what God said to me. Predestinated. Proverbs 19:21. There are many devices in a man's heart, in King James Version. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Sa Proverbs 19:21 sa NIV version. Sabi doon, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ang daming plano ng puso ng tao, pero ang layunin ng Diyos pa rin ang mananaig. Layunin ng Diyos pa rin ang mananaig. Pumasok ka sa purpose ni Lord. Pumasok ka sa layunin ng Diyos sapagkat ang purpose ay nauna sa mga plano mo. Ang word na counsel ay iyan po ay resulta ng purpose mo. The word counsel is the word counsel produces purpose. Iyan po yan sa lumang Bible o sa lumang meaning niyan. Yung counsel talaga ang nagpo-produce ng purpose at ang purpose mo ay iyan po yung
original intent ng Panginoon. Yan po yung original intent ng Panginoon. Kaya sabi ng Romans 8:28-29, God called you according to His purpose. Ang pagkatawag sa iyo, tinawag ka according to His purpose. Ang sabi doon, nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Ikaw na tinawag, ayon sa Kanyang layunin. Sabi rito, itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak. Anong purpose? O ay talaga naman, ang ating lahat tayo ay nilagyan ng plano ng Panginoon. At ang plano na nilagay ng Diyos sa iyo is to be conformed in the image of His Son. To conform in the image of our Lord Jesus. Yan po yung ating predestination. And it's a choice. Mamili ka niyan, ikaw, nung pinili niya na ang anak niya binigay. At ngayon, binigay naman sa iyo ang isang dakilang choices na yan, na walang kukontrol sa iyo na ikaw lang ang mamimili. Ikaw ang mamimili. Hindi si nanay mo, hindi si tatay mo. Salamat dahil nakinig ka. Kaya kanina ni Naong, nakikinig siya. Ang tindi ng attitude of gratitude niya sa lola niya. Totoo naman. Kaya nga hindi na namin sinasama si nanay sa intercession, baka hindi na matulog. Kasi si nanay, pag nanalangin niyan, Diyos ko, talaga namang parang nakakalimutan niya na ang sarili niyang matulog. Ang sabi ko na alarma ako, baka si nanay hindi makita yung katawan niya, kailangan niya yun, balansihin lang. Totoo lang. Kaya ako nag-alarma, wag mo muna isama si nanay, wag niya munang bigyan. Dahil baka ba hindi na matulog yan? Katindi. Kasi your calling, yung calling mo na yan, is a specific thing you do which God placed you to fulfill God's purpose. Specific yan. Isang bagay yan na mayroong inilagay sa buhay mo na kapag yung bagay na yan ay isang importante sa buhay mo yan, na kapag yan pinagyaman mo, ang bagay na yan ang gagamitin para yumaman ka. Ano pa? Yung purpose mo is the will or the word of God. An original intention of God for us to act. Ikaw, for us to act, for you to act, para makagalaw ka, makakilos ka, nilagyan ka ng pangarap ng Diyos. Inilagay sa iyo ang simpleng pangarap. Katalinuhan, kaalaman, karunungan, kaunawaan, pangarap. Binakapan ng kakayanan. Alam mo, kakayanan din kaya yung magsalita ka ng Japanese, i-interpret mo sa Tagalog? Aba, isang grasya yan. Hindi yan disgrasya. Grasya yan. Alam mo pa, pag nailugar ka sa tamang lugar, yung potensya na yan, yung grasyang mag-interpret, magiging pera yan. Maging kayamanan mo yan. Magiging grasya mo yan. Kaya nga mo, yung setting na yan is a something new na God already arranged it beforehand with a season. Alam niyo po ba, may reason ang Diyos dyan. Nilagayan sa iyo dahil may dahilan ang Diyos. Bakit? At magugulat ka one day. Hallelujah. Di ko naman alam na matuto ako mag-gitara. Di ko rin alam na basta lang matuto akong kumanta. Di ko rin alam lahat yan. Alam mo, nung bata ako, ginagawa ko lang yung dapat gawin. At alam nyo po ba, kaya yung purpose is living out what we carry. What is the inside of you?
Kaya nga, God wants to you, He wants you to use that. Use what you have. This is what the Word of God said. Use what you have. Use it for His glory. Nilagay yan sa iyo. Ano yung grasya mo? Ano ba yung kakayanan mo? Ano yung specific thing na nilagay sa buhay mo? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Define it. Sabi ng Panginoon, di ba? How you apply what God has entrusted determines if you are going to get more. Paano mo in-apply yan? Na nilagay sa iyo, pinagkatiwala sa iyo, yan ang magpapasya kung ano pa ang matatanggap mong marami sa buhay mo. Ano ba yung meron ka? Ano ba yung meron ka? Yan yung pagkatawag sa iyo. Yan yung nilagay, sinuot na purpose sa iyo. Maniwala ka, yung purpose na yan, hindi lang basta gumalaw yan. Meron pong yan kakayanan na binak-upan ng presensya ng Diyos para lang isang araw. Yan ang magmamaximize sa buhay mo. Amen to that. Kaya sabi ng Exodus chapter 4 verse 2, what is that you have your hand? Moses. Moses said, a rod. Ano ang nasa kamay mo? Ano ba yung nasa kamay mo, Moses? Sa palagay mo, magtatanong ang Diyos kung hindi niya alam yan? Magtatanong ba ang Diyos kung hindi niya alam yan? Tatanungin pa ba niya si Moses? Bakit niya tinatanong si Moses? Kasi yung pagtatanong na yon, gusto ng Diyos na bumalik sa kaunawaan si Moses, na makita niya ang kanyang sarili, ano ang meron siya. Alam mo, minsan, ang pagtatanong, hindi yung pagtatanong na problema ka. Pagtatanong para matuklasan anong meron kang pagpapala. What you have, Moses? What is that you have in your hand? On your hand. Nasa yung kamay. Moses said, a rod. Isang tungkod. Ano yung tungkod? Yun yung kanyang pangtulak lang ng mga tupa niya. Pampalo sa mga tupakin niya. Ay, ito, mga tupa. At yun din yung sign doer ng Panginoon, palatandaan ng Panginoon. Sign doer to make a miracle. To make signs and wonders. Isang patay na sanga na naging tungkod niya, na naging katimbang niya. At ito yung sign doer ng Panginoon para maging pagpapala at maging kagamit-gamit na mailigtas ang lahat ng 3 milyong tao. Hallelujah! Anong meron sa'yo? Ano bang meron sa kamay mo? Naitanong mo na ba yan sa sarili mo? Magaling ako magluto. Ano pang meron sa kamay mo? Magaling ako manampal. Ay, mali. Magaling akong tumulong. Ano bang meron sa kamay mo? Magaling ako magbigay. Grasya din ang pagbibigay. O ano ba nasa kamay mo? Yung kawang gawa, napakayaman ko niyan. Ano bang nasa kamay mo? Mayroon akong creativity, kaya kong na kumiliti ng gitara. Ano bang nasa kamay mo? Kaya kong tumugtog ng keyboard. Ano bang nasa kamay mo? Kaya kong tumugtog ng drums. Ano bang nasa kamay mo? Kamay mo. Tingnan mo kamay mo sa iyong sarili. Tingnan mo. Huwag mong tingnan ang guhit ng palad. Kasi puro lang guhit yan. Wala ho kaming mararating. Tingnan mo ang kamay mo. Pangalawang example, 2 Kings chapter 2, nung si Elisha pumunta sa babaeng balo at ang anak. Yung babaeng balo at yung anak niya ay nagbibilang ng punerarya. Kung kailan sila mamamatay. Binilang na ang oras nila. Ito na huli namin tinapay, huli namin pagkain. Huli, puro huli. Ba't di ka nagpahuli? Nahuli ka ng problema mo, hindi ka nahuli ni Lord. Ba't di ka nagpahuli kay Lord?
Huwag kang mahuli sa biyaya. Huwag kang mahuli sa pagpapala. May nilalagay ang Lord sa iyo. May tinatanong ang Lord sa iyo. May sinasabi ang Panginoon sa iyo. Ano ang nasa bahay mo? Ano ang nasa bahay mo? Sabi ng babaeng balong, meron ako dito, empty jar. Meron ako dito, empty jar. Alam mo, walang laman ng mga sisidlan. Sabi ni Elijah, kunin mo ang mga laman ng iyong sisidlan. Kunin mo ang mga nandoon, lahat ng sisidlan. At habang mayroong empty o walang laman na sisidlan na dinadala ang babaeng balo, hindi tumitigil ang oil, hindi tumitigil ang langis, hindi tumitigil ang langis ng pagpapala sa buhay nila. Dahil nung time na yon, ang langis ay pabahagi ng pagluto. Malaking bahagi sa buhay nila ang langis. Alam mo, yung langis ng pagpapala na yon, habang meron siyang walang laman na sisidlan, habang meron siyang nakukuha, ang sabi niya, wala na kaming sisidlan. Sabi niya, humiram ka sa iyong kapitbahay. At habang nakakahiram sila, hindi tumitigil ang agos ng pagpapala ng Diyos. Alam mo, nung naubos na ang sisidlan, saka naman tumigil ang agos ng pagpapala. Pakinggan nyo itong mabuti. Alam mo kung anong dahilan, bakit tumigil ang Diyos? Dahil puno ka na eh. Puno ka na sa sarili mo. Puno ka ng gusto mong gawin. Alam mo, hanggang puno ka sa gusto mong gawin, walang dahilan ang Diyos na para may gawin sa iyo. Alam mo, kung sasabihin mo lang, Lord, I'm thirsty, I'm hungry. I want more of you. Habang habang siya ay ginusto mo, habang siya ay pinananalabikan mo, hindi titigil ang pagsama ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Hindi titigil ang Diyos sa iyo. Alam mo kung bakit tumitigil? Kasi may party ka dun eh. Ayaw mo nang, minsan, inaantok pa ako, di mo na ako pupunta sa simbahan. Alam mo ba, hindi naman ang nanay mo ang nalulungkot eh. Si Lord na gusto kanyang katagpuin. Ang dami mong dahilan, sakit ng likod ko. Pero nag-basketball. Akala ko ba sakit ng likod mo? Sige, magdahilan ka pa. Alam mo, minsan, ginagamit ni Lord ang maraming dahilan para maging dahilan din, magsimba ka. Ay. Alam mo minsan, yung mga pangit pa ang gagamitin na nangyari sa buhay mo at nasukol ka. Napunta ka na sa dulo ng lubid mo na wala ka nang puntahan, si Lord na lang ang huling lalapitan. Buti na lang, namulat ka pa. Hello? Okay ba to? Nakikipag-usap ba si Lord sa iyo ngayon? Anong sabi niya sa iyo ngayon? Anong tanong niya sa iyo ngayon? Sa palagay mo, di siya nagtatanong sa iyo anong nasa iyo? Sabi mo, anong nasa iyo? Nag-iisip ka? Nandito ka pero ang isip mo nandoon. Kaya hindi mo narinig. Ano ba yung sinabi sa'yo? Ay, nako. Kaya ito, pangatlong example, si Jesus naman. Nung nandoon siya sa, kalimutan ko yung lugar, bago siya nagpunta ng Capernaum nung time na yun. Alam mo, nung nandoon siya, alam mo, yung 5,000 tao na yun, sabi doon, Jesus lifted up His eyes
and seeing a great multitude coming toward him. Yun po ay 5,000. Daming tao noon. Alam niyo po ba, tinanong niya ang mga disipulo, tinanong niya muna si Philip, where shall we buy bread? Tinanong niya ang mga alagad. Isa pala sa mga alagad. Sabi niya, where shall we buy bread that this may eat? Di ba, isa sa mga disciple na tinanong niya mula kay Andrew, Simon Peter, at yung magkakapatid na yon, talaga naman sa verse 9, sabi niya, may bata dito na mayroong 5 tinapay at 2 isda. 5 tinapay at 2 maliliit pa na isda. At alam niyo po, dahil yun lang ang meron, maniwala ka ba ang 5,000 ay napakain nung 5 tinapay at 2 isda? Tanungin ko kayo, ang nagtanong sino? Ang Panginoong Jesus. Nakikinig ba kayo? Walang sumagot kanina. Ang nagtanong sino? Oo, si Jesus, di ba? Ano bang meron sa atin? 5 tinapay? 2 maliliit na? Maliliit pa yon siguro. Dilis yata yun. Di natin alam yung maliliit eh. Tamban. Di natin alam kung anong isda yon. Basta maliliit na isda, hindi pinangalanan ng isda, basta maliliit. Ano yung meron dyan? 2 maliliit na isda, 5 tinapay. Sino ang may dala ng 2 tinapay at 5 isda? Bata. Ano ugali ng bata? Baka tumibigay sa'yo ito. Baka mawalan ako. Pero yung bata ang nagbigay. Bata, alam mo, sabi ni Jesus, huwag niyo itabi ang bata kasi ang paghahari ng Diyos ay nasa ugaling bata. Saan ang paghahari madalas naghahari ang Diyos? Sa ugaling? Sa ugaling? Kasi mangmang saan? Sa kasalanan, walang muwang sa kasalanan, at may pag-asa na yayaman sa kabutihan. Amen po ba? Kaya sinasabi niya ay katulad ng sa bata, at yung bata na yon, yung pa ang may 5 tinapay. At sabihin ko sa'yo, nagtanong si Jesus para ma-cater yung purpose, para maipakita ang purpose, yung batang tinawag na may dalang 5 tinapay, para ma-cater ang purpose, maniwala ka, napakain ang 5,000. Alam mo, sa buhay mo, ilang tao ang pwedeng makakasumpong ng pangarap dahil sa iyo. Nakita niyo yung nakita yung illustration ni Pastor JC kanina? Ni Pastor JC? Thank you so much, Pastor. Sa na yun, napakagandang view yun. Walang copyright yun, Maganda sa illustration sa mga leaders yun. Di ba? Pagpalain tayo lahat ni Lord. Salamat sa buhay mo, Pastor. At kitang-kita natin dahil yung pangarap ni Jesus, yung mga tumutugon ay sila ang makikater ng pangarap ng iba. Sa tanong sa iyo ni Lord ngayon, ano ang meron dyan sa iyo? Called. For what? According to His purpose. Number 2, recognize opposition and overcome it. I-recognize mo, pansinin mo, maging sensitibo ka, maging mapagbantay ka. Mapagbantay ka kasi sa ginagawa mo magaganda, maraming hadlang dyan. Marami pong hadlang sa buhay mo. At maging mapagbantay ka kasi ang hadlang ay 3. Si Satanas and his demons, at ang mundo, at ang pangatlo ay ang ating sarili. Ang ating laman. 3 yan. Si Satanas, ang mundo, at ang ating laman, ang ating sariling kagustuhan. At dito, makikita nyo po, kay Satanas, yung mga spirit ng kaaway, mga demons, ano pa ba, yung mga kanyang mga alagad, ito ay
maggagamitin ng kaaway para hadlangan ang iyong pangarap. Hadlangan. Pero anong gagawin natin? Wala kang ibang gagawin kundi write down what God has said. Isulat mo. Kaya sabi ni Jesus sa Matthew 4, it is written. Yung word ni Lord, write down sa puso mo. Iguhit mo yan sa puso mo. Itatak mo sa puso mo ang salita ng Diyos. Itatak mo yan. Yan ang panlaban mo sa kaaway. Nung si Jesus ay tinukso doon sa wilderness, nang tinukso siya, ang sabi niya lang, it is written. Ang sabi niya lang sa kaaway, sabi ng salita ng Diyos ng Ama. Sabi ng Ama, ang salita ng Diyos, para hindi ka basta maligaw. Ano naman sa world, sa mundo, mayroong mga pressure. Sino ba yung, si Mr. Bill, si Judith, sino pa? Ang daming bayarin. Ang dami ding nakakasakit sa iyo. Ang dami, alam mo sa mundong ito, ang daming masamang balita, ang daming fake news, hindi nahiwalay kay Kristo. Ano ang gagawin mo? Simple lang, habang binabantayan mo ang salita ng Diyos, sundin mo naman ang salita ng Diyos. Sundin mo lang, simple lang, sumunod ka lang. Obey the word of God. Maging willing ka sumunod sa Diyos. At doon mo mapagtagumpayan ang mundo. Pangatlo, ito yung kailangan maging sensitibo ka. I-recognize mo yan na mayroong hadlang. Mapanghadlang sa pangarap at sa purpose ni Lord. Ito walang iba kundi ang flesh. Ito yung madistract ka. Ito yung damdamin mo na minsan sinungaling. Gusto niyang ipihit sa ibang lugar ang iyong sarili. Dahil ang damdamin mo, minsan hindi mo feel na pumunta at manalangin. No. Wala kang ibang gawin. Keep life focused and be single-minded. Keep life focused. Mag-focus ka sa pinapagawa ni Lord. Mag-focus ka sa purpose ni Lord. Walang ibang solusyon dyan. Ang buhay mo ay kailangang matining sa Diyos. Amen po ba? And number 3, be filled and led by the Holy Spirit. Gusto mo ng called na with a purpose, for a purpose, according to His purpose, maniwala ka, kailangan mapuno ka ng salita ng Diyos, mapuno ka ng salita ng Diyos at gabayan ka ng banal na Espiritu. Gabayan ka sa buhay mo. Ang sabi nga ng Bible, dito sa Mark 4 verse 20, na sabi doon, but these are the ones sown on good ground. Those who hear the word, accept it, and bear fruit. Some 30-fold, and some 60, and some 100-fold. Mapuno ka ng salita ng Diyos. Sabi ng Proverbs 20:27, the spirit of a man is the candle of the Lord. Pag spirito natin ay isang kandila yan. Kapag puno ka ng Word of God, yung Word ay light po yan. And the light became the life of light. And the life of light the Word is light, and our light became the light of light. John 1. Yun yung liwanag, yun yung tanglaw ng buhay. At dahil tanglaw ng buhay, sabi ng Matthew 5:14, you are the light of the world. Sabi mo, liwanag ka ng mundo. Liwanag ka sa landas ng kadiliman. Ikaw ay magliliwanag, magniningning. Isang halimbawa dyan, alam mo kung sino? Yung kaninang in-example ni Nao. Yung bata na lumalaki, na ang binabantayan ay yung liwanag ng payo ng lola. Oh, kagaling. Tapos tumayo yung apo, nagsasabing kinilala, salamat po, Lola. Now, ikaw, sino po ang light ng buhay mo na nagsasabi sa iyo, anak, ito ang daanan mo? Diba? Yung Panginoon na nandoon sa tao.
Kasi sabi niya, you are the light of the world. Dati si Jesus nagsabi, I am the light. Ngayon, binaliktad ni Jesus, you are the light. Kaya sabi ng Ephesians 5, you are the sons of light. Now, ngayon, asaan ang liwanag? Nandun sa kapitbahay mo, nasa iyo. Sabi mo, nasa akin. Sabi mo, nasa akin. Now, ikaw ngayon ang magsisilbing gabay ng liwanag sa mga nadidimlan. Ikaw ngayon ang gabay. Ikaw ngayon ang liwanag sa mga nadidimlan. Kasi yung liwanag na yan ay nasa sayo. At ang ilawan na yan o lampara ay nasa mataas na lugar. Hindi tinatago upang magbigay ng liwanag. Hindi yan tinatago. Hindi yan tinatago. Nilalagay yan sa itaas ng maliwanagan ng marami. Amen po ba? Kaya kailangan mo ng strong prayer life. Kailangan mo ng strong na panalangin. Ito yung purpose ng Diyos is to be one spirit with Him. Purpose ng Panginoon is to be one spirit with Him. Tinawag ka to be one spirit with Him. Makaisa mo sa Espiritu ang Panginoong Hesus. Ano sabi? 1 Corinthians 6:17. But He, ikaw at ako. Ikaw at ako. Amen to that. Ikaw at ako, who is joined to the Lord. Sumama, nakipag-isa sa Panginoon. At ang taong nakipag-isa sa Panginoon, ang sabi, is one. O basa, 1, 2, 3, go. Is one. O ulit, basahin natin sa buong 1 Corinthians 6:17. 1, 2, 3, go. Is one spirit with Him. Kaya you are called to love. Called to love, to embrace the purpose of God through His people. Alam nyo, you are called to love, to embrace. Alam mo, simple lang, yung mga taong naligaw, yakapin mo yan. Yakapin mo yung purpose ni Lord sa kanila. May purpose ka, kahit ganyan ka, may nangyari sa iyo, ngayon lang yan. Kayang ipihit ni Lord ang masama mong karanasan at papalitan ng magandang karanasan. Amen po ba? Kayang ipihit ni Lord. Sabi nga ng Bible, no one has seen God. Sabi ng 1 John 4:12, no one has seen God at any time. O basa, 1, 2, 3, go. God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. Gusto mong maranasan talaga yung pagiging ganap? Simple lang. Yang mga nasa tabi mo at yang ng pamilya mo na tingin mong naligaw, simple lang, mahalin mo sila kagaya ng pagmamahal ni Jesus sa kanila. Mahalin mo sila kagaya ng pagmamahal ni Jesus sa kanila. Sabi dito, my little children, 1 John 3:18, basa, 1, 2, 3, go. My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. Huwag lang tayong magmahal sa dahil bukang bibig lang. Magmahal tayo kasi dahil binabakapan ito ng gawa. Amen po ba? Amen. Hindi lang sa salita. Kaya nga, we must learn to see people as God sees them, a treasure. Gaano man sila, we must see, yung pagtingin ng Diyos sa bawat isa, ikaw ay kayamanan ni Lord. O sabihin mo, kayamanan ka pala ni Lord. Wow. Choose to demonstrate loving kindness. Piliin mo to demonstrate. So, number 2, it's the last. Embracing the Great Commission. Embrace mo. Yung panawagan na yan, yung katawagan na yan. Sabi ng Matthew 28:18-20, go. 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 Ikaw na may katawagan.
Go, na tinawag ni Lord, go, make disciples of all nations. Baptizing them, teaching them, lo, I will be with you. Ako ay kasama mo. Sino ang kasama mo? Sinong kasama mo? Dahil kasama mo ang Panginoon, ano ang hinahanap sa'yo? Ano ba yung nasa kamay mo ngayon? Ano ba yung nasa buhay mo o di kaya napuporma pa lang nakakakayanan? Ano po ba yan? Yan ba ay rod? Simbolo ng isa sa mga generating income ni Lord sa'yo? Ito yung sign doer ni Lord kay Moses. Ito ay tungkod, na yung tungkod na ito ay isang kakayanan para si Moses makatayo. Yung tungkod na ito ay isang contact point. Contact point para ang Diyos may dahilan na doon dadaloy ang kayamanan mo. Doon naman sa babaeng balo, ano ang nagsisilbing contact point para hindi maubos ang langis? Ito ay isang jar. Jar na empty. At yung jar na yon, may dahilan si Lord na ipunuan yon dahil yun ay walang laman. Sabi doon, meron dito isang bata na merong tinapay at merong maliit na isda. May Moses, may babaeng Samaritana, may isang bata, may daladalang kakaibang dala as a contact point para maging dahilan na dadaloy ang pagpapala ng Diyos sa kanila. Alam mo ba, the same question, parehong tanong, ano bang meron ka na pwede mong i-alay sa Diyos? Na pwede mong i-offer sa Diyos at sasabihin mong, Lord, gamitin mo ito. Gamitin mo ang buhay ko. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak dahil sa sala ko, pasasalamat ko'y mag-isang iyon ang pagsamba. Sa Panginoong Jesus, tuhod ko ay lubog. Siya'y dakila sa lahat, siya ay Diyos. O Diyos, pag-ibig mo. O Diyos, pag-ibig ay di nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala mo. Pasasalamat ko'y mag-isang iyon ang pagsamba. Sa Panginoong Jesus, tuhod ko ay lubog. Siya'y dakila sa lahat, siya ay Diyos. Brothers and sisters, church, anumang balakid na ang Diyos di makakilos sa iyo, ay isuko mo yan. Anumang kasalanan na naging balakid, naging hadlang, na ang Diyos di makakilos, ay isuko mo yan. Buong-buo na i-offer mo ang iyong sarili sa Diyos. Isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Tanggapin mo siya.
Panaligan mo siya na siya'y anak ng Diyos na kaya kanyang iligtas. Paniwalaan mo na ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig na siya ang namatay at nabuhay para sa iyo. Maliligtas ka. Lumapit ka sa oras na ito. Lumapit ka, lumuhod ka, yumuko ka, magpakumbaba ka. Lumapit ka sa Panginoong Hesus sapagkat siya ay namatay para maging alay upang ikaw ay makapanumbalik sa Ama na nasa langit. Upang muli kanyang mapagpala. Upang muli kanyang magamit. Muli kanyang mapakinabangan at ang purpose niya ay kanyang makita. At makita mo ang kanyang pangarap. Makita mo ang kanyang pangarap sa iyo. Suko mo yan. Suko mo yan. Isuko mo yan sa Panginoong Hesus. Hindi mo kaya yung problema mo na yan. Hindi mo kaya yan mag-isa. Siya ang sagot sa buhay mo. Siya ang sagot. Ngayon din, suko mo yan. Surrender your life to Him. Surrender your life to Him. He is your breath. He is your life. He is your all things. He died for you and rose again for you. And His precious blood is more than enough to cleanse you, to purify you. And He is faithful to forgive you. He is faithful to restore you, to redeem you, to save you from sin. Oh, right now, come back to Him. Do your comeback. Lumapit ka sa Kanya. Oh, hallelujah. Just come, believe, and receive. Just come, believe, and receive. Say it from yourself. Sabihin mo yan sa sarili mo. Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, nagbabalik loob ako sa iyo. nagbabalik loob ako sa iyo. Patawarin mo ako Patawarin mo ako sa lahat kong kasalanan. sa lahat kong kasalanan. Ako'y naninikluhod sa iyo. Ako'y naninikluhod sa Na iyo. ako'y linisin Na ako'y linisin, hugasan ng buhay mo, ng Panginoong buhay Jesus. mo, Panginoong Jesus. Nananalig ako Nananalig ako na sapat-sapat na sapat-sapat ang iyong buhay, ang iyong buhay, na ako'y linisin, na ako'y na ako'y linisin, pagpalain, na ako'y na pagpalain, ako'y iligtas. na ako'y iligtas. Ngayong oras na ito, Ngayong oras na ito, binubuksan ko ang puso. binubuksan ko ang puso Ikaw ko. na ang maghari. Ikaw na ang maghari. Ikaw na ang aking hari. Ikaw na ang aking hari. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang lahat-lahat. Ikaw ang lahat-lahat sa Ikaw akin. ang hininga ko. Ikaw ang hininga ko. Pinupuri kita. Pinupuri Panginoong kita, Panginoong Jesus. Niluluwalhati kita. Niluluwalhati kita. Sa buhay na alay mo. Sa buhay na alay mo. At dahil dyan, At dahil diyan, makakasumpong ako makakasumpong ng ako katiyakan ng ng aking katiyakan ng aking kaligtasan. Dahil sa'yo, Dahil sa'yo, makakasumpong ako makakasumpong ng ako katiyakan ng aking kaligtasan. ng katiyakan ng aking kaligtasan. Salamat, Panginoong Yesus. Salamat, Sa iyong Panginoong Jesus. katapatan. Sa iyong katapatan. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa paglinis mo Salamat sa paglilinis mo sa buhay ko. sa buhay ko. Purihin ka Purihin ka. at sambahin, At sambahin. O Diyos, pag-ibig mo. Ay hindi nagbabago ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko. Masasalamat ko'y maging samyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Sa Panginoong Jesus, tuhod ko. Hallelujah. Siyang dakila sa lahat, siya ay Diyos. We would like to pray for our friends as they go back to Japan this week. And our pastors from ISOM, can you please come forward? And to those who are traveling next week, we would like to pray for you. Sino po sa inyo yung mga magpupunta sa mission? Praise God. Thank you, Pastor. You bring such joy in the house of God.
are Americano, but you're Africano, and I'm an Ilocano. A while ago, my daughter, Pastor Hadassah, had a minor accident na nag-slide sa labas. Thank you for your prayers kasi maganda naman yung result. Ito. Baka hello, it's a wrap, brothers and sisters. Napakaganda ng linggong ito. We are so blessed. The message of our Pastor Dong is very clear. God's message is very clear. We are all formed, predestined, beforehand, and called for the greater purpose of God in our lives. May purpose ka talaga, kapatid. Mas sinasan ka man, mas kusina ka man, ikaw na nakikinig ngayon sa Facebook, we know that all things work together for good for those who love God and for those who are called according to His purpose. So, nasa Romans 8:28 po yan. At napakalinaw po ng verse na yan. We are all called for a specific purpose. Wala ka pa man, nasa tiyan ka pa ng nanay mo, bilang na ng Diyos ang dami ng iyong buhok at alam na niya kung ano ang binigay niya sa iyong grasya at ang grasya na yan ang gagamitin mo para puntahan kung ano yung kinagagawa ng Diyos sa atin. Whatever you have on your hands, kapatid. Ang tanong ng Diyos kay Moses, ano kang meron ka sa kamay mo? Yung tungkod niya. Ang tanong niya sa babae na wala nang pag-asa sa buhay, nag-aantay na lang ng kamatayan, ano bang meron siya? Meron po akong isang jar ng olive oil. Kumuha ka ng maraming jar, paramihin mo ang jar mo. At kung gaano karami ang jar mo, ganun karami ang langis. Hindi mauubos ang langis, kapatid. Basta ang mahalaga, hayaan mo ang kumilos sa buhay mo. Kasi hanggat di ka patapos sa sarili mo, hindi makakapag-umpisa ang Diyos sa buhay mo. Pero kung tapos ka na sa sarili mo, tapos ka na sa mundo, tapos ka na sa pakikinig kay Satanas, tapos ka na sa pagiging conscious mo sa iyong flesh, makakaumpisa na ang Diyos sa buhay mo. And God is powerful indeed. And if God's power ang paiiralin natin, we will overcome. Kahit gaano kahirap pa ang buhay, we will overcome. So what's important is you have Jesus in your life. So kaya mga kapatid, palagi nating tandaan, nandyan lang naman ang Holy Spirit. Nandyan lang naman si Jesus. And His promise is, He will give us the Holy Spirit, and the Holy Spirit will guide you in all that you do. He will give you a remembrance in your mind kung ano ang kailangan mong gawin. He will make you be able to discern sa mga mahihirap at mga deceptive na situation. Have the Holy Spirit, welcome the Holy Spirit in your heart, and the Holy Spirit will make you strong and wise and a victorious Christian. Salamat mga kapatid sa pakikinig, and may God continue to bless you and shower you with His blessings and give you grace at hindi ka kapusin sa grasya
at sa araw-araw ng iyong buhay, lumago ka sa salita ng Diyos at maging mananagumpay na Kristiyano. Salamat sa pakikinig. This is the Hub of Christ, Church Parañaque, Habitation of United Believers of Christ, and this is your pastor, Attorney Bern Carrasco, signing off. Salamat at hanggang sa muli, kapatid. In Jesus' name, amen and amen. Sinabi na sa kanila, napakarami ng aanihin